Good day, Doc. This is a presentation of our POS system. So first, Doc, is yung sa form namin, which is yung sa pag-login po. Dito po, meron kaming dim constring as string equals to server localhost, database try, and UID name. Password wala po. So, ito po is, magkoconnect lang siya sa mismong database namin, which is yung try. And nag-dim din po kami ng con bilang connection sa SQL namin. Next is yung BTN login. So, once nakinlik po namin to is, um, i-check niya kung null value yung nakalagay sa username and password. Pag null value or wala po nakalagay sa kahit isa sa kanila, lalabas po is username and password required. Then, end niya yung if namin. Next is yung, ito na po yung pag-verify kung yung username and password is existing sa database. So, itatry niya. First is, yung connection is i-open niya sa using the con as yung may SQL connection, constring. Tapos i-open niya yung connection. Gagawa siya ng query or nag-dim po kami ng query as string para i-select yung user kung saan yung user is equal dapat sa username and yung password naman po is equal din siya sa password. Then is yung CMD which is yung command naman po. So, etong command naman po is i-verify niya yung query tsaka yung connection. Next is yung parameters. Kung ano po yung value ng nasa username namin is dapat ganun din po yung nasa mismong database. Same with the password po. Then, meron po kaming SQL data reader. So, dito naman po, i-read lang po ni CMD, ay ni reader yung data namin sa SQL kung tama po siya. Tapos, i-execute niya ni CMD yung reader. Tapos, kung yung reader naman po is meron siyang rows or meron pong laman talaga or existing po yung mismong user, maglalabas po yung message niya laging successful, i-clear niya po yung password, then i-hide niya yung form 1 and i-show niya yung mismong dashboard namin. Kung hindi naman po mangyayari yon, ilalabas niya lang yung invalid username or password. I-clear niya yung text and yung password. Then, i-close niya yung reader. And kung naka-close naman po yung SQL namin or yung SAM server, lalabas lang po yung error message na error face. Last is yung sa finally, if yung connection is wala pong naka-connection, magka-close na po yung connection. Then, meron po kaming BTN register. Sa BTN register, gagawa lang po kami ng panibagong registration for the users po. So, i-show niya lang yung registration form namin. Dito naman po sa my registration, yung constring at saka po yung connection po siya between yung SQL pati po yung sa may vb.net. Pag dito po sa may BTN register click, pag wala pong laman yung username and password, may message po na lalabas na username and password are required. Tapos kapag itatry niya pong i-connect yun sa may SQL, then ito pong dim query as string, yung kung ano po yung kung ano po yung in-input nung user na sa username and password, ganun po yung ilalabas niya dun sa may SQL. Ito naman pong if result greater than 0, kapag meron po siyang kapag may wala po siyang same na in-input na username or password, meron pong message box na lalabas na registration successful. Pero pag may kaparehas naman po, registration failed. Dito naman po sa may message box that show error during registration, lalabas po yan kapag meron pong nagka-problema sa SQL. Tapos, i-close na po nito yung connection. And so, sa dashboard naman po namin, Doc, is una po dito is yung sa data grid view send click. So, ito po is gumamit po kami ng iba't ibang sub or private sub para po magkaroon siya ng function. So, una po dito is yung sa time in, check niya yung sa time in. So, pag pinress namin yung time in, mag-update po yung time based on sa computer time and date. Next naman po is yung sa
ang pag-e-edit naman po namin ng plate number and yung sa pag-e-edit din po namin ng type of vehicle. Next is yung sa dashboard load. Sa dashboard load naman po is yung query niya, dim query as string. I-reload niya lang po or i-reload niya lang po kung ano po dapat yung makikita namin sa parking table. Then yung adapter po is i-connect niya lang sa SQL yung mismo bb.net namin. And yung table naman po is i-connect niya naman sa mismong data grid view 1 po naman. Yun po, dito po yun sa data grid view 1 that data source is equal to table. And pag meron pong maling connection, lalabas po yung message box na nag-show ng error and yung error from the SQL. Then, i-close niya na po yung connection within the SQL within price. Dito naman po sa may BTN price, dito po ito po yung input namin. Bale, pag pinindot po 'yon, maglalabas lang po siya ng another window. Then doon po i-input lahat ng another type of vehicle and then yung kung anong rates niya po. Dito naman po sa may BTN rates, ito po yung sa view rates namin. Nandun po nakalagay yung rates ng bawat vehicle. Dito naman po sa button ko one click, ito po yung para sa namin, sa transact button. And kapag pinindot po natin to, automatic po na magre-reload yung data sa data grid view po namin. Then ang mare-reload po dito na database is yung mga laman ng table parking namin, which is yung plate number, vehicle type, and time in, time out po. Then rate per hour. Then sunod po is yung button hold click. Ito naman po yung sa button hold namin. And ang function po nito is to save data grid view. I mean yung tinype po namin sa data grid view is automatic ma-save kapag pinindot yung hold. Then kasabay po noon magre-reload din po siya para po hindi na po kailangan i-run yung system para mag-reload ng laman ng data grid view. Pusa na po siya. Yung next naman po is yung sa BTN Pay. So, ito naman po is yung pay button namin. So, dito i-retrieve niya lahat yung data from selected row. So, kung isang column lang po yung i-check po is magkakaroon po siya ng error and i-show niya po is please select a valid row. Kunyari naman po is may kulang po na data except po sa mga data na nilagay namin as pwede pong maging null, magkakaroon po siya ng error na some data is missing in the selected row. Tapos po, itong if kung to is dito po make sure na yung mga row po na isa-select namin or yung mga cells po is existing siya. So, kung meron pong laman yung vehicle type, yung plate number, time in, time out, tsaka yung rate per hour po. Tapos, etong dim naman po is i-get niya lang po yung mismong value sa mga data grid row po namin. And next po doon is papakita niya na po yung receipt form po namin which is yung receipt.db. So, ito po is set niya yung receipt data po, kumbaga i-send niya yung vehicle type, plate number, time in, time out, rate per hour, tsaka yung mismong total amount po. And i-show niya yung receipt namin as a dialog. Tapos po, after nun is i-reload niya po yung parking para po ma-update po yung mismo namin dashboard. Next is yung sa txt1 po. Ito naman po is function namin siya in case na kung mayroon pong kailangan na baguhin sa time in and time out. Kung nagstay po siya for 2 minutes, 3 minutes, or ito po is nakaset siya sa per hour. So, example po nito is nagstay po siya for 1 hour. Pag nilagay po namin sa txt1, ang lalabas po na babayaran ni client is yung kung magkano po yung nakaset sa mismong rate po ng sasakyan. Next po is meron po kaming private sub na update total pay. Dito naman po is isa-set po namin yung mismong value for the price po, kumbaga yung magkano yung mismong babayaran na. Ito po is connected siya with the txt text1 po. Kung nagbago po yung quantity, mag-update po yung total pay.
Next is yung calculate total amount po. Ito naman po is connected siya sa dalawa, which is yung quantity and yung update total pay. Ito po is ika-calculate niya po kung magkano yung kailangan bayaran based sa mismo quantity and timeout sa time po. So, ito po is meron din siyang calculate na time in and time out po. So, ma-minus niya po yung time out sa time in kung ilang oras po yung nagamit. Then, yung equal po nun or yung mismo total hours niya is didim namin siya as total amount and i-multiply namin siya sa rate per hour. Then, ira-round up po siya sa 2 decimal places. Next is yung load data naman po. Dito naman po, ito na po yung paglo-load lang ng data sa mismong po namin dashboard or sa mismong data grid view. Gumagamit po kami dito ng SQL connection, tapos i-open po namin yung connection na yon and gagamit kami ng adapter para ma-connect yung mismong SQL data. Then, yung table naman po is yung sa data table. And, ipipill niya po yung table. Yung source niya, grid naman po is yung sa table din po. And, pag may mali po sa connection within the sa mismong SQL, magkakaroon po siya ng error message. Next is yung sa BT and transact, which is yung dito po is meron kaming load data, which is yung private sub namin na isi-select niya lang kung ano yung mga transactions namin. Then, meron po kaming dim kung ano po yung mga naging transactions or yung fully paid na po ng mga customers. Then, meron po siyang dim query as string. Gumamit po kami dito ng inner join. Kung mapapansin niyo po, ito po siya. So, sa inner join po namin is dinidisplay po dito yung parking, yung vehicle type, plate number, time in, time out from the parking table. And yung rate per hour naman po from the rate table po. Then, ilo-load niya lang po ulit yung data sa data grid 1 po namin. Next po is yung void click. So, ito naman po is isa-set niya lang po yung mismong pay po namin quantity and yung price po sa back to 0 since na-void po yung mismo kailangan pong bayaran. Tapos po, ito pong data grid view 1 cell and edit. Dito naman po is pag nagkaroon po ng edit sa mismong vehicle type, kung ano po yung vehicle type na itatype namin, kukunin niya po kung ano yung rate po para dun sa vehicle type. Then, yun po yung di-display niya for the rate per hour. Next naman po is yung to get rate for vehicle type. Dito naman po is connected po siya sa data grid view cell and edit. So, ito po is kukunin niya po yung rate per hour sa rate kung saan yung type ng vehicle po is yung isa-set po namin, yung itatype po namin. Then, yung connection niya po sa SQL is gagamit po siya ng command para po sa yung command para ma-connect po sa mismong SQL kung saan yung vehicle type is set sa vehicle type and kukunin niya yung rate per hour, i-convert niya sa decimal para po mabasa ng system. Next po is yung sa save data grid view to database. So, ito naman po is ito yung private sub namin na automatically magsasave ng data grid view sa mismong database. I-call lang po namin siya using the whole button. Pero meron din po siyang function na automatically magsasave. So, itong query pong ito is kung ano po yung tinype namin sa vehicle, rate number, time in, and time out, yun po yung lalabas sa mismong tables po namin. Tapos, yung sa dim transaction naman po is yung connection lang po, ibibigin niya lang yung transactions namin. So, mapapansin niyo po sa command sa mismong code namin, meron kaming dvnull. Yung sa dvnull po is tumatanggap po siya ng null value para doon sa mga yon. So, halos lahat naman po is tumatanggap siya ng null value except lang po sa mismong ID. Next naman po is yung parameters niya, kung ano po yung kung ano po yung i-add na value sa per columns. Then, once na successful po yung pag-save po is may lalabas pong message box which is yung data saved successfully and kung may mali naman po is error saving data. Next is yung sa pag-update naman po ng time out. So, iba po yung ginamit namin for time in since yung sa time out po is kailangan po namin siya ma-update once na palabas na po yung mismong vehicle. So, yung time in po kasi is pipindutin na siya pagkadating pa lang po ni vehicle. Tapos yung timeout po is mapipindot po namin siya
pag palabas na po yung vehicle and magbabayad na po. And ito naman po is, i-read niya lang po kung ano yung nasa selected row po namin. Then sa button 1 click is, i-exit niya lang po yung buong application namin or ilalog out niya lang po yung mismong POS system namin. Po tayo sa may admin, yung sa may constraint, connection siya ng sa SQL, between SQL at saka sa may VB.NET. Dito sa may BTN submit, dito kapag walang laman yung rate per hour and then yung type of vehicle, merong lalabas na message box na please enter values for both rate per hour and type of vehicle. Then, itatry niyang i-connect yun sa may SQL. Dito naman sa dim query as string, ilalagay niya yung value na nilagay ng admin sa may rate per hour and then yung type of vehicle. Yung sa CMD parameters naman, kung ano yung nilagay ng admin doon, lalabas yun sa my SQL. Kapag parehas may laman yung rate per hour and then type of vehicle, doon na lalabas yung success. Kapag naman may error, lalabas yung message box na an error occurred. Pag dito naman sa may BTN back, kapag pinindot yan, babalik lang siya sa my dashboard. Dito naman po sa set receipt data is, dito po sineset yung mga laman ng dashboard papunta sa magiging resibo natin. Then, makikita po dito yung vehicle type, plate number, time in, time out, rate per hour, and total amount na babayaran. And, nakaset po ito sa mga text labels na label, type of vehicle type, and vehicle type. Ibig sabihin po nun is, yung kung ano po yung pangalan nung nakalagay sa dashboard is, ayun din po yung ipapakita nung resibo. Then, dito naman po sa button print is, dito naman po ilalabas yung printing nung naging receipt po. Then, yung kung ano po yung laman ng dashboard is, i-display niya lang po yon sa ating resibo. Then, isa-select niya rin po yung parking ID ng selected row para po hindi po ma-make sure po natin na tama po yung ipiprint natin. Then, i-connect po yun sa database na sa pamamagitan ng constring, a string, server localhost, and yung database po natin is pangalan, try. Then, dito naman po sa insert into the transact table, i-insert po na ito yung mga parameters sa ating transact table na galing sa dashboard. And dito rin po makikita natin yung mga mga parameters na makikita natin sa dashboard. Katulad ng vehicle type, plate number, time in, time out, rate, tsaka total amount. Then, magpupunta po naman tayo sa delete query. Pag po print natin yung mag-automatic po, madidelete na po yung parking ID nun. And yung parking ID po sa dashboard is mawawala na rin po. Tapos, magpo-proceed na po tayo sa printing ng document. Nag-print po na maayos yung receipt natin is success po yung lalabas sa kanya. Then, ayun na po, pagka po successful yung pagpiprinted, i-open niya po yung cache drawer. And sa pamamagitan po yun ng send serial data, Bible data as string. From COM4 na open serial port, doon po manggagaling yung kuryente na ibabato niya doon sa cache drawer para magbukas. Kung tama po yung transaction na nangyari. Kasi pag hindi po tama yung transaction, hindi po magbubukas yung cache drawer. Okay. Boy, cache drawer mo dito. Kita yan, boss. Ayan yung okay. Then, dito na po tayo sa print document. Ito lang po yung magiging tsura ng printed document ng resibo natin. Ito pa, parking receipt, label, tapos ang basic lang po na makikita na dito is yung type of vehicle,
yung time in, time out rate, then printer is cut, ulit, dito na sa print document na ako. 3, 2, 1, action. Dito naman po sa print document is dito na po natin makikita yung itsura nung ano po, yung magiging document natin kapag print na. Using ano po, pwede po natin gumamit tayo ng ano, ng docs.